Lagi tayong ipinagluluto ng ating mga magulang. Ngunit, nasubukan mo na bang sila naman ang lutuan ng paborito nilang pagkain? Ano-anong mga pagkain ang alam mong lutuin? Ang mga katanungang ito ay may kinalaman sa kwento natin ngayon sa isa na namang episode ng Mga Kwentong Chikiting. Samahan ninyo akong tuklasin kung paano naghanda ng pagkain si Marie at ang kuya niyang si Mateo para sa kaarawan ng kanilang ina sa kwentong pinamagatang Spaghetti para kay Nanay. Kwento ni Hazel Maribien at guhit ni Abigail Gabriel. Maagang bumangon si Marie at nagmamadaling iniligpit ang kanyang kama. Ngayon ay isang espesyal na araw. Ngayon ay kaarawan ni Nanay. Mahal ni Marie si Nanay. Sila ay malapit sa isa't isa. Lubos na inaalagaan ni Nanay si Marie. Ngunit ngayong araw, si Marie ang magluluto ng spaghetti para kay Nanay. Hawak ang ginawa niyang birthday card, mabilis siyang nagtungo sa silid kainan at iniwan ang card sa mesa. Pumunta siya sa katabing silid ng silid niya. Doon ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang Kuya Mateo. Kuya, gising! Dahan-dahan niyang tinapig ang balikat nito. Kuya Mateo! Bulong niya upang hindi magising si Nanay. Nagdilat ng mata si Mateo at nagtatakang tiningnan si Marie. Bigla niyang naalala. Kailangan mo ng tulong para magluto ng spaghetti. Tumango si Marie. Bumangon si Mateo at sinamahan ng kapatid sa kusina. Hindi marunong magluto ng spaghetti si Marie. Pero marunong ang kanyang Kuya Mateo. Madalas tumulong si Kuya kay Nanay sa pagluluto nito tuwing may espesyal na okasyon. Habang pinapanood naman sila ni Marie. Gamit ang maliliit niyang mga kamay, inihanda ni Marie ang pasta, sauce, hotdog, at saka giniling na karne. Kinuha ni Marie ang kaldero at nilagyan ito ng tubig. Isa ito sa mga naaalala ni Marie na ginagawa ni Nanay. Nang kumukulo na ang tubig, inangat ni Mateo ang takip ng kaldero. Inutos niya kay Marie na maglagay ng kaunting asin at mantika sa kumukulong tubig. Kasunod ay inilagay naman ni Mateo ang pasta. Tandaan mo, Maria, mainit ang kaldero. Huwag mo itong hahawakan. Bulong ni Mateo. Mga 10 minuto lang, luto na itong pasta. Nakakatawa para kay Marie ang itsura ng pasta nang ito ay lumambot. Halos mapahagik-gik siya ng malakas. Buti na lamang at naalala niyang baka magising si Nanay, kaya napigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang masira ang kanilang sorpresa. Pagkatapos ay sinimulan na nila ang pagluluto ng sauce. Nilagyan ni Mateo ng mantika ang kawali at pinainit ng bahagya. Nang mainit na, ay inilagay na niya ang giniling na karne habang nanonood naman si Marie mula sa kanyang likuran. Maingat na hiniwa ni Mateo ang sibuyas at bawang. Naalala niya ang sabi ng kanilang nanay na laging mag-iingat sa paggamit ng kutsilyo. Maya-maya ay inilagay naman ni Marie ang mga ito sa kawali kasama ng karne. Napakabango ng mga bawang at sibuyas. Pero dinagdagan pa niya ito ng kaunting asin at paminta. Habang nagluluto, ay naisip ni Marie na maswerte ang kanilang nilulutong pagkain dahil laging magkakasama ang mga sangkap nito. Napaisip siya kung bakit nga ba laging mag-isa si Nanay. Pero
Naalala din niya ang tatay nila na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang bombero. Naalala rin niya ang mga kulitan nila ng tatay tuwing umuuwi ito at nagbabakasyon sa Pilipinas. Pinatay na ni Mateo ang apoy habang hinahalo ni Marie ang pasta sa sauce. Maingat siya sa bawat galaw para hindi makagawa ng ingay na maaaring makasira sa kanilang munting sorpresa. Nang maihalo na ang pasta at sauce, inilipat nila ito sa isang malaking lalagyan. Binudburan nila ito ng keso sa ibabaw. Sa wakas ay luto na ang spaghetti. Nagmadali si Marie sa kwarto ni nanay. Nakita niya itong mahimbing na natutulog. Naaliw siya sa kanyang nakita. "Nanay! Nanay!" Tawag niya habang marahang niyuyugyug ito. "Marie, bakit ang aga mong gumising?" Tanong ni nanay habang kinukusot-kusot ang mga mata. Heto na, sabi ni nanay na nagtataka pa rin habang hinihila siya ni Marie patungo sa hapagkainan. Sa hapagkainan, nakita niya ang spaghetti na niluto ng mga anak para sa kanya. Katabi nito ang cake na ipinabili ni tatay kahapon at ang card na ginawa ni Marie. "Surprise! Happy birthday, nanay!" Sigaw ni Marie at Mateo. "Marunong ka magluto, Marie?" Tanong ni nanay. "Sa inyo po ako natuto, nanay." Sagot ni Marie. "Gusto ko pong ipagmalaki niyo po ako." "Hep hep, tumulong rin si kuya mo, ah!" Singit ni Mateo habang hinahanda ang hapagkainan. "Maraming salamat, mga anak. Pinagpala talaga ako sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki." Niyakap sila ni nanay na pinipigil ang luha sa saya. "Hindi pa ako kailanman nakakapag-almusal ng spaghetti, ah. Tara at mag-selfie muna tayo nang maipadala natin kay tatay. Sigurado akong tatawag naman siya, pero di na ako makapaghintay na makita niya to." Nagdasal muna sila bago kumain sa pangunguna ni Marie. "Salamat po, Diyos ko, sa araw na ito. Sana po lagi ninyong pagpalain si nanay, si tatay, at si kuya. Pagpalain niyo rin po ang spaghetti na niluto namin para sa espesyal na araw ni nanay. Salamat po. Amen. Kain na po tayo!" Sabik na sabi ni Marie. Dito na nagtatapos ang kwento ni Marie at ang ginawa nilang spaghetti para sa kaarawan ng kanilang nanay. Bakit hindi mo rin subukang gumawa ng spaghetti kasama ang iyong pamilya?